sa mga Kristiyano, una man gani mga muabot nga mga unexpected nga mga panghitabo sa atong kinabuhi, di gyud ta angay nga mahadlok kay naman ang Ginoo sa ato kauban. Amen. So mo na ang dapat nato nga ikuan mga higala. Practice, no? I-exercise nato sa ato ang kinabuhi, ang ato ang pagsalig sa Ginoo. No? So kita sa mga tao naturally, normally mahadlok kita kay nga naman mga igsoon, namo yung mga butang nga dili nato kaya pasaanon, di ba no? Na mga butang nga dili nato kaya atubangan mga higala. Pero with God on our side, mga igsoon, with God in our life, kaya nato. Amen? Because mga igsoon, we can do all things. As what the Apostle Paul says, we can do all things through Christ which strengtheneth us. So thank you kayo sa inyong special na blessed kid me sa inyong gikanta. Karon di ta ninyo magdugay, palihog ta sa pagtindog o gatong kuan mga Biblia. Ablihan nato today sa Romans chapter 8. Romans chapter number 8. Unya magbasa ta diri sa bersikulo 29 o 30. Romans chapter 8, basa ta diri sa kuan 29 o 30. Gingon diri no sa pulong sa Dios kung nakaabot ta mo, say amen. Okay, the Bible says, for whom he did foreknow, he also did predestinate to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brethren. Moreover, whom he did predestinate, them he also called. And whom he called, them he also justified. And whom he justified, them he also glorified. So mag-pray sa taninyo bago na ko i-share sa inyo o isulti sa inyo ang title sa mensahe unya bago ta magpadayon. Magampo ta. Amahan namo nga langit nun, salamat kay Lord aning another nga higayon nga kami Ginoo nakatapok diri karon sa balay tigumanan aron sa pagsimba sa imo sa espiritu ug sa kamatuoran. Salamat kay Amahan sa mga katawhan nimo nga nagsimba karuban. Salamat kay Father for their presence and also Lord for your word that you have prepared. Bless ka ni Ginoong Diyos, gamita ka ni to encourage us. Lord, help me as I speak this afternoon. Commit to you, Lord God, these things. So, kini Lord, among ginaampo, ginapasalamatan sa pangalan ni Kristo, among Ginoo, among manluluwas. Amen. Salamat po din na mo maglingkod. Now, katong last Sunday, ako ang iatag sa inyo ang message entitled The Complete Work of Salvation. So, i-explain ako sa inyo, mga higala, ang kaning mga importante nga mga pulong nga mabasa nato diri sa bersikulo 29 o sa bersikulo 30. No? Sa atuan nang nasayran ang kaning foreknow diri sa verse number 29, it means mga igsoon for knowledge ni siya, no? Knowledge beforehand, meaning to say nga kung sa Ginoo ni siya may gala ang Dios kay balo na siya kung kinsa ang mga tao nga modawat sa iya. Okay, pero ang tao may gala bisan ang Dios kay balo na siya kinsa ang mga mudawat sa iya o kinsa ang mga mo-reject sa iya, kinahanglan gyapon ang mga Kristohanon mo sangyaw gihapon sa mga tao. Amen. Kay kung dili nato sila sangyawan, dili man mga higala makadawat tong tao nga sa nakita sa Dios mudawat gito siya kang Hesukristo. Amen. That's why we are commanded to go gihapon and to preach the gospel. Now again, next mga higala, kaning word predestinate. Okay, kaning predestinate diri, wala ni siya mga higala naghisgot bahin sa kaning decision sa Ginoo bahin sa tao. Meaning to say nga, ang Ginoo mga higala naanagid siya naanagid siya kanang giingon nga kani siya luwason ako ni kani siya di na ako ni siya luwason. Dili kani ang buot pasabot anang predestination. Okay, nga ang Ginoo nagpili siya og tao nga mao'y luwason niya before the foundation of the world pa sa wa pa gibuhat ang kalibutan, naana siya mga gipili nga tao nga luwason niya ug naana gid siya mga gipili nga tao pon nga di niya luwason. Dili kanay ang buot pasabot aning predestination diri. Na kaning predestination diri mga igsoon kay ga-refer ni siya sa mga tao na save na. Nga ang gitakda sa Ginoo para aning tao nga mga luwas na may gala nga ang ilang kinabuhi ma-conform gyud siya diha sa image ni Hesukristo. That's what it means right here sa kaning verse number 30, no? Kanang word predestinate. Moreover, whom he did predestinate. Kay sa verse number 29, nakita nato diri mga igsoon, he also did predestinate to be conformed to the image of his Son. Okay, so mao na gini ang gitakda sa Ginoo para sa mga believers ng ilang kinabuhi mahisama diha kang Hesukristo.
Okay, so mao na siya. So nagpasabot pag ang tao save mga higala, mausab gid siya. His life would become like the Lord Jesus Christ. Okay, dili siya ingon nga mahimo siyang Dios, pero ang iyang kinabuhi mahisama kang Hesukristo. Amen. So mao na siya mga igsoon ang makita sa usa ka tao nga luwas na. And then we have the word also, asa ni siya sa verse number 30, verse number 30, the Bible says, moreover whom he did predestinate, them he also called. So unsa man yung called rin may gala? Well, ang Dios may gala, na siya panawagan. Now, kaninga panawagan dili lang ni para sa mga katawhan na niya, pero kaninga panawagan para sa tanan nga mga tao. Panawagan sa asa, panawagan may gala sa iyang kaluwasan. God wants that all people must save sila. Mao gina ang tinguha sa Dios mga higala. And even until now, ang Dios gasigi pagpanawag og mga tao diha sa kaluwasan. Dili tinguha sa Ginoo mga igsoon nga ang tao maimpierno siya. Dili tinguha mga higala sa Ginoo nga nay tao malaglag sa impierno. Amen. So he wants everybody to get saved mga igsoon. And hopefully, ang mga tao nga matagaan sa gospel o makadungog sa maayong balita o sa ebanghelyo sa atong Ginoo Hesukristo, unta mudawat sila, no? Sa kaning grasya, kaning kaluwasan sa Ginoo ug mo tubag sila sa panawagan sa Ginoo. Pero sadly dili ka na ang nakita nato, no? Kay kung kita magsangyaw ta, mag-share ta sa maayong balita sa atong Ginoo Hesukristo, di man gyud nato makita mga igsoon nga ang tanan nga mga tao mudawat gyud sa ebanghelyo. Amen. So katong mga tao pastor nga wala gyud ning dawat sa Ginoo pastor, mao ba to ang gingon sa Ginoo pastor nga kaning tawhanan ni di gyud siya maluwas? Dili may gala. Dili ang Ginoo ang nagpili kinsa ang luwason niya o kinsa ang dili niya luwason. Okay? Kana siya may gala, gibilin na siya sa Ginoo sa mga tao. Kita ang ginapapili sa Ginoo, kita ang ginapadesisyon sa Ginoo. So, salamat sa Ginoo kay kamo sa dihang ngabot ang gospel sa inyo ha o gi-sharean mo sa maayong balita sa Ginoo sa atong Ginoo Hesukristo, ning respond mo. Amen. Pero dili buti pasabutan nga gitakda na gyud sa Ginoo may gala nga ikaw luwason kaniya. Salamat sa Ginoo kay gipili nimo mga higala nga dawaton si Hesukristo. Amen. Kay wala magigipili ang Ginoo mga higala nga tao. Wala siya gipili nga tao. Tanan gihigugman niya, tanan mga higala gusto niya luwason. Amen. Amen. Mabasa man nato na John 3:16 o sa 1 Peter chapter 3 verse 9 where the Bible says may gala that God is not willing that any should perish. So dili gyud tinguha sa Ginoo nga naay mga tao maimpierno. Okay? So dirita padayon mga igsoon. Nakalimot ko kung natakil ba nato ang kaning word justification, pero i-review na lang nato ni mga higala ang kaning justification. So mao ni siya atong hisgutan the three stages of salvation: justification, sanctification, and glorification. So medyo doctrinal ang ato ang hisgutan karon mga higala, pero maminaw lang ta kay maminaw ta aron masabtan nato mga igsoon. So justification is other term mga higala sa salvation. Okay? So justification lang, ang bulang pasabot na yung justification kay ikaw gipakamatarong ka sa Dios. Okay, you are declared righteous. So diri sa atong gibasa sa verse number 30, mabasa nato ning justified. The Bible says in verse number 30, moreover whom he did predestinate, them he also called, and whom he called, them he also justified. So what is justification? Well, justification means that God declares a sinner righteous because of Jesus Christ. So ang tao nahimong matarong tungod kang Kristo, dili tungod sa iyahang kaugalingon, kundi tungod kang Hesukristo. Amen. So nahimo tang just na kwanta gideclare ta nga righteous, nahimo tang matarong sa mata sa Ginoo tungod sa gibuhat ni Kristo, mga higala. So ang justification nagpasabot nga ang Dios nagingon nga matarong ang makasasala dili tungod sa iyang mga binuhatan pero tungod kang Hesukristo. Okay? Amen. Now, kung ato ang tanawon mga igsoon, ang kaning justification mga higala, unsa may kamatuoran bahin aning justification? Well, ang kinahanglan masabtan nato una sa tanan, justification is by grace. Justification is by grace. Romans chapter 3 verse 24. Kuhaan niyo mga Biblia, abrihi o tanawan ninyo sa Romans chapter 3 verse number 24. So klaro ani nga bersikulo nagingon ang pulong sa Dios being justified freely. Justified freely by his unsa? By his grace through the redemption that is in Christ Jesus. So ang kaning justification is by grace. Again, may higala, salvation is by grace. Amen? Dili by works, may higala. Again, dili
himuon nga matarong ang usa ka tawo pinaagi sa iyang mga kaugalingong binuhatan, kundili tungod mga higala sa gibuhat ni Kristo. Amen. Si Kristo ang ang hulagway sa grasya sa Dios. So when the Bible says, "For by grace are ye saved," that's the Lord Jesus Christ. Siya ang grace, siya ang gift sa Diyos para sa mga tao. Amen? Siya ang eternal life. At daw ta diri sa Romans chapter 6 verse number 23, kadali lang. Ang ng Bible diri. Nakasunod mo sa ako ang mga gipangyaw-yaw? Okay, Romans chapter 6 verse number 23 says, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord." So the eternal life is Jesus Christ. Si Jesus Christ, siya ang grasya. Ang grasya mao ay gift sa Ginoo para sa tao. Nasabtan ninyo? So ang tao pag mudawat siya kang Kristo may gala, he will be justified. He will be declared righteous. Himuon siyang matarong sa Dios may gala. Dili tungod sa iyang kaugalingon pero tungod kang Hesukristo. Amen? Number 2, justification comes through faith. Justification comes through faith. Romans chapter 5 verse number 1. So pinaagi gyapon mga higala, no? Pinaagi gyapon sa pagtuo. So ang gina-require gyud sa Ginoo mga higala even in salvation is faith gyud. Okay, without faith it is impossible for man to be saved mga higala. So faith ang gi-require sa Dios para ang tao ma-justify siya. The Bible says Romans chapter 5 in verse number 1. Naabay niyo mga Biblia dira gigamit pa ninyo? Okay, magbasa daw tabi. Tanawan ako kung nag-abri bagay mo sa inyong mga Biblia. Romans chapter 5 verse number 1. Ready? Sabay-sabay ta ninyo. Ready, begin. Therefore, being justified by what? By faith. Not by works, by faith. Amen? So, ma-justified ka. Aymon ka nga matarong sa Diyos, pinaagi sa pagtuo. And then, if you do that, mga higala, when you do that, then magkaroon ka og peace uban sa Dios. No longer nga kaaway ka sa Dios, karon mga higala, nauli ka na sa iya, na-reconcile na ka sa Ginoo, na namoy kalinaw. Nasabtan ninyo? Okay, sunod, number 3. Yan, kadali ito ang mensahe karong hapon, amen? Dali na kayo. Wala daghang mga yaw-yaw dira. Okay, number 3, justification removes our condemnation. Praise the Lord. Pag ang tao saved na, ma-justify na siya may gala, then dili na siya, wala na siya na ilalom sa condemnation, mga igsoon. Tanaw na to din, Romans chapter number 8 in verse number 1. Tanawan niyo yan, Romans chapter 8 verse number 1 says, "There is therefore now no condemnation." Salamat sa Ginoo, amen? So ikaw may gala, dili na ka i-condemn sa Ginoo, dili na ka i-judge, dili na kanya silutan tungod sa imong sala may gala because na-justify na ka, matarong na ka sa mata sa Dios. Amen? Again, dili tungod sa imo pero tungod kang Hesukristo. Ano man na pastor? Kaya ang iyang pagkamatarong na apply diha sa imong kinabuhi. Mao hining tabon sa imuha. So imo pagkamatarong wala gito igsoon. Hasta imong mga sala natabunan sa pagkamatarong ni Kristo. Amen? Na makasasala gyapon ta may gala pero tungod mga igsoon kay ning salig taw gidawat nato si Kristo ang iyang pagkamatarong maoy ning puno sa ato ang kinabuhi. So karon no longer ikaw i-condemn ka sa Ginoo. Okay, the Bible says, "There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus." Amen? In Christ Jesus. So pag naa na si Kristo, naka-enter na siya diha sa imuhang kasing-kasing may gala, di naka-i-condemn sa Ginoo. Pero katong mga tao nga wa pa nagdawat kay Kristo, under condemnation pa to sila. Even though nga wa pa to sila namatay mga higala, na pa to sila di sa yuta, the Bible says mga igsoon that they are already condemned. Basahon na to ang Bible, John chapter 3 and verse number 18. John chapter 3 verse number 18. "He that believeth on him is not condemned, but he that believeth not is condemned already." Okay, so wala pa siya may gala, namatay og na impierno, naa pa siya di sa yuta, giina siya sa Ginoo may Hesus Kristo may gingon na. Nayon Ginoo sa iya may gala, condemn na siya. He is destined to hell na, impierno na siya. Mao ginipadul nga niya, impierno na gid siya. Masabtan ninyo? Pag ang tao dili mo tuo. Pero pag ang tao mo tuo na kay Kristo mga igsoon, then there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Amen? So, mauna siya may gala ang first step, no? Sa kaning salvation, justification. Now, the next may igsoon is the word sanctification. Okay, so sanctification means we are being made holy. Gihimo tang balaan, giset apart ta sa Ginoo, gilahi ta. Mao na may igsoon, ma-recognize gyud sa kalibutan ang mga iya sa Ginoo. Ang mga anak niya may gala, mailhan gyud siya because of the way
they act, the way they talk, the way they dress, the way they walk, the way they do things in their life, mga igsoon. Mailhan gyud. Lahi man gyud sila mga iga. Lahi gyud ang kinabuhi sa luwas kaysa tao nga dili luwas. So ang sanctification kay kining gibalaan o giusab ang atong kinabuhi. That's sanctification. Amen? So ang kaning sanctification is a gradual transformation ni siya. It does not happen instantly. Dili ni siya ingon mahigala nga kalit dayon automatic diha dayon mga igsoon nga kanang imong kinabuhi kanang kuan na dayon siya. Bag-o na dayon siya sa hinay-hinay, kay kuan man mutubo man gud may mura man gud tag kanang liso nga gitanom ba unya hinahinay lang aning tubo nang ugat ni tubo nya mamunga ingon na. So ingon na ang life sa usa ka tawo nga luwas mga igsoon. So sanctification is the process where God gradually transformed the believer to become like Christ. So diri ta una. Number 1, sanctification is the will of God. Sanctification is the will of God. Let's read. Adto ta diri mga higala sa 1 Thessalonians chapter number 4 in verse number 3. Okay pa mo? 1 Thessalonians chapter 4 in verse number 3, yung sa gingon sa pulong sa Dios, for this is the will of God, even your what? Sanctification. So the will of God is unsa man? Sanctification. So God's will for us mga igala, since kita gibalaan ta sa Dios, the moment that we receive Jesus Christ, importante mga igsoon nga ibalahan nato ang ato ang kinabuhi. Amen? Okay, the Bible says, for this is the will of God, even your sanctification, that ye should abstain from fornication. So, sanctification is the will of God. God wants believers to live holy lives. Gusto sa Dios nga mga magtotoo, magkinabuhi nga balaan. Amen? Amen. So, this is what God wants from us. Number two, let's go here. Sanctification happens, let's go, number 2, sanctification happens through the Word of God. So, paminaw mga igala, aron kita, no? Kita mga igala, makita ang ato ang holiness or ato ang godliness or ato ang spirituality mga igala. Importante gyud nga ang Word of God na gina-place permi sa ato ang kinabuhi. Because the day mga igsoon, the moment, ang panahon nga atong ipadaplin or i-neglect ang Word of God mga igala, dili makita ang sanctification, dili makita ang pagabalaan diri sa atong kinabuhi. Kay kabalo ba mo ang mo set apart nato, ang mubago nato ang pulong sa Dios. John 17 verse number 17. Let's read. John 17 verse number 17 says, tarawan niyo, sanctify. O sa pinakauna nga pulong? Sanctify. So ilahi sila, ibalaan sila, no? Pinaagi sa imong kamaturan. Unsang kamaturan? Ang pulong sa Dios. Thy word is truth mga igsoon. So importante nga ang tao nga nagdawat kay Kristo, importante nga tagaan niya panahon permi ang pulong sa Ginoo, i-meditate i-immerse niya, no, iyang lumsan ang iyang hunahuna, iyang kasing-kasing iyang kinabuhi may sa pulong sa Ginoo. Yun sa mga reason may nga na mga Kristiyano dili sila mahadlok magbuhat og kanang sala o dili sila mahadlok mga igsoon mag-disobey sa word of God may is because mga igsoon wala sila kay kahatag panahon sa pulong sa Ginoo. Pero ikaw may gala, pag ang Kristiyano maghatag siya permi sa panahon sa pulong sa Ginoo may gala, magkaroon ang katong kahadlok niya sa Dios mga igsoon mo grow to siya. So kato siya mautoy mo sanctify sa iya may mo na nga mahadlok na siya mo disobey, mahadlok na siya magrebelde, mahadlok na siya magbuhat og sala, mahadlok na siya may alam magbuhat og anything na dili makapalipay o dili makahatag himaya sa Ginoo mga igsoon. Amen. So sanctification happens through the Word of God because the Bible will clean our conscience, our mind, our heart, ug mao ni siya mahigala ang mupalig-on pud sa ato ang conviction nato sa ato ang kinabuhi. And also, the Bible will guide our life. Amen? Mao ni mugiya sa ato mahigala, mao ni muhatag direction sa atong kinabuhi. You know, when the Bible says mahigala, acknowledge Him and He shall direct thy path, mga igsoon. Diba? Trust in the Lord with all thine heart and lean not to thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him and He shall direct thy path. Kana mga ang gamiton sa Diyos, ana, to direct your life is His Word. Kaya ang Bible, mauman ang map sa ato ang kinabuhi. Mao na siya guide nato, mao na GPS, mao na mapa nato mahigala, mao na mutudlo sa ato sa tama nga direction. Mao na mutudlo sa ato unsay tama, mao na mutudlo sa ato unsay mali. Amen. Mao na mupakita sa ato. So
ang Word of God maghatag ng knowledge sa atong kinabuhi. So that's why it's very important since ikaw gisanctify na ka sa Ginoo, dili nimo ipadapin ang pulong sa Dios sa imong kinabuhi. Because mga igsoon, magkasukwahi ang imuhang position sa imuhang practice kung dili nimo mga igsoon gamiton or papilon or involve ang Word of God sa imong kinabuhi. Position nimo, unsa naman ka? Saint. Mao man mga synonyms sa kanang sanctification, saint, holiness, mo na sila mga igsoon, separation, mo na siya. Position nimo, saint ka. Pero mga higala, ang imong practice dili ka separated. Nagsukwahi nganuman wala nimo gi welcome ni or gi-involve ni sa imong kinabuhi. Ang sanctification mahitabo siya pinagi sa pulong sa Ginoo. Sanctify them through thy truth. Thy word is truth. So kung imong kinabuhi wala siya naghatag og kalainan sa uban nga mga tao aning kalibutanan ni, so it may be mga igsoon wala nimo ni ginabasa. Wala. Amen. Oh, sunod, number 3. Unani ka dali. Amen. So number 1, sanctification is the will of God. Number 2, sanctification happens through the word of God. Now, mo ni siya mga igsoon. Number 3, sanctification is empowered by the Holy Spirit. Ang sanctification, no, ma-empower siya pinagi sa balang Spirit. Again, may gala, paminaw, the Word of God and the Holy Spirit are partners in making us holy. Word of God and Holy Spirit. Again, ang author sa Word of God, the Holy Spirit. Amen? So, sanctification is empowered by the Holy Spirit. Basahon nato mga igsoon ang pulong sa Ginoo sa Galatians chapter 5, we are in verse number 16. Galatians chapter 5 and verse number 16. Ang sagingon din sa Bible mga igsoon. Ang pulong sa Dios, sagingon din sa tuwa, walk in the Spirit. So, ang Spirit diha is capital S. So, it refers to a person. Walk in the Spirit. Unsa man na, pastor? Walk in the Spirit. Buot pa sa buta na may gala, musunod ka sa iyahang leading. Okay, kung asa kanya dalhon, dito ka, musunod. Kung saan iyahang isulti sa imuha, paminawon nimo og sundo nimo. The Bible says, if you walk in the Spirit, well, here's what will happen. Ye shall not fulfill the lust of the flesh. Okay? So your life, dili mahimong carnal, pero ang imong kinabuhi, mahimong spiritual. Kay bang nga naman, nagsunod man ka sa Holy Spirit. Sanctification, holiness. So ang Spirit, holy. So kung sundo nimo ang Holy Spirit, ang imong kinabuhi, ang holiness makita sa imong kinabuhi. Kung sundo nimo ang Holy Spirit, di nimo matuman ang kaibog sa imong unod. So di ka mahimong worldly, di ka mahimong carnal. Okay? Kay ang paminaw, dalhon man ka sa Holy Spirit sa pagkabalaan, kay holy man siya. Okay? So kung ikaw maglakaw diha sa Espiritu, mahimo kang balaan, makita ang imong pag-anaw. Ikaw saint na ka. Saint na ka, santo na ka. Okay? Pero ang imuhang pagkabalaan, makita siya, okay, kung musunod ka sa leading sa Holy Spirit. So, dili ka mahimong carnal igsoon. Amen ba? Sunod, number 4. So, the Holy Spirit gives us power to overcome sin. Okay? So, importante igsoon, maminaw sa Holy Spirit. Now, pwede mo tada sa inyo, gusto ba mo mga igsoon nga ma-feel nimo ang leading sa Holy Spirit sa imong kinabuhi? Gusto niyo ma-feel niyo gusto niyo ma-feel ninyo nga na ang Holy Spirit nag-uban or nagpuyo diha sa imong kinabuhi? Then kinahanglan nimo tagag panahon ang pulong sa Dios. Okay, kay kung mag-meditate ka, mag-devotion ka permi mga igsoon, magbasa ka permi sa Bible bitaw no, diha nimo mabati na ang Holy Spirit sa imong kinabuhi. Pero mga igsoon, kung dili ka gabasa sa Bible, inactive ang Holy Spirit. Nakagyapon siya dira, pero inactive siya. Di niya mabuhat ang iyang buot na buhaton tungod kay wala man nimo ginatagad ang pulong sa Dios. Mao na may nga na mga Kristohanon na himong karnal. Amen? Oo. Sunod, number 4. Now, kanibahan ng sanctification, mao ni tanaw niya mga sanctification is usan ni siya?
Lifelong process. Kaya kaning sanctification, i-practice man gud nato ni diri sa kalibutan. Kutob nata di sa kalibutan may gala, mao ni ang atuang i-practice, i-exercise ang kaning magkinabuhi tag sanctified life. Okay? Kay namata ning kalibutanan ni kahugam, hugam maging kalibutan. Di ba? So ato ang ginapanangkamutan nato may gala nga matag adlaw kining atong kinabuhi, no? Mabag-o gini siya. Makuan siya, mahimo siyang kanang balaan sa mata sa mga tao, labi na sa atubangan sa Ginoo. Amen? Tanawan niyo may gala in 2 Corinthians chapter 3 verse 18. Tanawan niyo ang pulong sa Dios. Ang kaning pulong diri nag-ingon sa bersikulo 18, but we all, kitang tanan, with open face, beholding as in a glass. Again, mga igsoon, the glass. What's the purpose of the mirror? Reflection, dili ba? Makita nimo who you are, or makita nimo ang imong dagway, makita nimo imong kaugalingon kung mag-atubang ka og salamin. Okay? Now, giyon din sa Bible may gala, beholding as in a glass the glory of the Lord. Uy, lahi din okay. Sa atong kinabuhi may gala, kinahanglan nga kung magtan-aw tag salamin, mano, dapat ang makita may gala diri sa atong kinabuhi ang glory sa Dios. Ang glory mo shine ba, no? Ang mo reflect sa atong kinabuhi ang glory sa Ginoo. Iyon sa Bible diri, are changed into the same image. Talang sunod, from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. So we grow spiritually step by step. Mo na mga higala nga kani mga butang nga gipabuhat sa Ginoo sa tuwa, di nato ni siya undangan. Amen? Pray every day, read your Bible every day, magsimba. Kani sila dapat permanente nato ni siya kay nga naman may higala ginalihok ta ginatrabaho sa Ginoo ang atong kinabuhi. And you know what? Gina-change ta niya from day to day. The reason nga mga uban may higala wala nahunong ang kaning ang kabaguhan sa ilang kinabuhi o karon tanawon nato sila wala ginabago ilang kinabuhi. It is because they stop doing those things nga gipabuhat sa Ginoo sa ilaha. Para sa ning magbasag Bible. You know what? Kung muhunong kag basag Bible mga higala, muhunong kag meditate sa Word of God, gamay ra kayo mga igsoon ang makita nga kabaguhan sa imong kinabuhi. Mayra. So importante gyud na permi ang pagbasag Bible, ang pag-ampo. Nga naman may gara. Sige ka magatubang sa Ginoo, di ba? Sige ka magatubang sa Ginoo. Ang Bible is like a mirror. Okay? Prayer may igsoon is communication with God. Sige ka magatubang sa Ginoo, sige ka makikuban sa iya, sige ka makikistorya, sige ka magampo, sige ka mag-spend of time sa iyang Bible. Sige nimo siya pasidungga, sige nimo siya simbahon. Then unsa may makita later sa imong kinabuhi? Ang glory sa Ginoo. So mausab ka, ang imong kinabuhi mahisama na kang Hesukristo. So diha ma-fulfill ang prophecy nga giingon sa tong Ginoo Hesukristo may nga katong mga nagtuo sa iya they are predestined to be conformed to the image of His Son. So ang imong kinabuhi mahisama na kay Kristo kay ang imong sige kaatubang, ang imong sige kaistorya, ang imong sige ginasimba may gala ang Ginoo man. So, mo reflect ang iyang glory diha sa imuhang kinabuhi. Nasabtan ninyo? Pero kani mga higala is a lifelong process. Dili lang ni siya usa ka Sunday, isa ka bulan, isa ka tuig, no? Kutob sa buhi ka. Kung hangtod asa ka kutob mga igsoon, kaning sanctification magpadayon ang iyang proseso. Amen. Hindi man kita mahimong perfect diri sa kalibutan. Dili ta mahimong perfect pero at least naningkamot ta og ang atong kinabuhi na nahisama kang Hesukristo tungod sa ato ang pagpaningkamot. Amen? Mao na mga igsoon. Sunod, dirita. Number 3 ang katapusan. Nasabtan ninyo ang ako ang gitudlo sa inyo mga higala? Okay. Justification. Unsa gyud justification? We are declared unsa ni? Ang uban. We are declared unsa? Ang sanctification, we are being made unsa? Holy.
Si Kristo nagingon, "Be ye holy, for I am holy." Ako ba inyong gidawat? Ako ba inyong ako sa inyo ha? You are bearing my name. You are a Christian. Siguro ha, magpakabalaan ka, kay balaan ko. Ayaw ninyo hugawi ang akong pangalan. Amen? Amen. Number 3, glorification. Glorification. Kung sa maning glorification, mga igsoon, glorification is this: we will be. So this is a future tense. Pa di nahitabo, but it will be. Mahitabo ni siya, mga igsoon, someday kung naa na tatanan dito sa langit. Amen? Kutob sa napatali sa yuta, maningkamot ta nga ang atong kinabuhi sanctified, lahi sa uban, separated ta, mga igsoon, dili ta maki-associate sa mga dili katauhan sa Dios, maglahi ta sa ilaha. Kay nga naman, we are peculiar people man nga naa diri sa kalibutan. Dapat sanctified atong kinabuhi. Glorification, futuristic ni. Mao na ning panahon kanang naa na ta dito sa langit. Okay? We will be perfected. Hinumdumi ninyo, perfected. Dilibot pasabot, mahimo kang all-knowing. Pero ang imong kinabuhi, mahingpit, sama kang Kristo, may gala. Again, dilibot pasabot, mahingpit ang tao, may gala, maangkon niya ang kaning ang kaning divine attributes sa Ginoo. Dili, mga igsoon. Ang Dios, di ba, omniscient, omnipresent, and all-knowing. Dili ba, no? Yeah? No, di ba, no? Umabot kag langit, dili ka mahimong omnipresent, dili ka mahimong omnipotent, dili ka mahimong omniscient. Sa Ginoo lang na. Pero may pag nana ka dito sa langit, mga igsoon, no? Perfect na ka. But pasabot, wala na isala dito sa langit. Di na ka makasasala dito sa langit. Di na ka makasala dito sa langit. Sabta ninyo na siya. So dilibot pasabot nga, panalitan, na ay Christian dito sa laing nasod. Wa nimo na ilhan. Sa tawa ni, wa siya kaila sa imuha, wa pug ka kaila sa pagabot sa langit, magailhan na imo. Dili, mga igsoon. Di gyapon mo magkailhan na dito sa langit. Ang mga nailhan na nimo, ang mga mailhan na po nimo mga tao dito sa langit, katura pong mga kaila sa imo o nakaila ka sa ilaha. Panalitan imo ang mama papa, imo mga igsoon nga luwas may gala dito, ay ma-recognize mo sila gyapon, ma-recognize gyapon kanila dito sa langit. Nasabtan ninyo? Pero kato sila Charles Stanley, kato silang mga Charles Spurgeon, mga igsoon, dito sila kaila sa imuha. Basin ikaw kaila sa ila, pwede ka mo doon sa ila, kaya nadungganan mo na sila many times, kaya nagwali sila may gala, mga kuya na sila nga mga preacher, kaya silang John Bunyan, sila Martin Luther, di ba, mga Christian na sila, no? Di sila kaila sa imo dito, pero ikaw, pwede ka makaila sa iya, kaya nakadungog man mo sa ila, ha? Dilibot pa sabot, babot sa langit nila, mailhan mo ang tanang mga tao. Ang imo harang mailhan, katurang mga nailhan nimo, katupong mga tao po nga nakaila sa imo, maura to yung mga ma-recognize ninyo, o maura po to yung ma-recognize nila po. Nasabtan ninyo? Pero dito sa langit, wa na kay sala. Nakasabot mo sa kumagi pang storya? So sa ang kaning glorification, mahimo kitang hingpit sa langit. So what is glorification? Glorification is the final stage of salvation. Mao biya na may no, ang tawag aning rapture, mao ni ang salvation sa mga believers, ang kaning rapture. Okay, nga kung asa nga isnatch ta, pangwaon ta sa Ginoo diri sa yuta ug dalhon ta dito sa langit. So kanang adlaw nga dalhon ta sa Ginoo dito sa langit, we will all be glorified na. Sabta ninyo? Perfect na ta ana, mga higala. So ang glorification mao ning katapusang yugto sa kaluwasan, diin ang magtotoo mahimo siyang hingpit ug wala na siya'y sala. Amen. Makalagot biya ning sala, ano, di ba, no? Maglagot ka kung ikaw makasala? Talagot ay. Pero na yung mga maglagot, buhaton gyapon nila, no? Ingon na. And mao na mayala ang mga struggle sa mga uban nga mga Kristohanon. But thanks be to God, when we will arrive there, mga igsoon, pag nanata dito magpuyo, wala na isala nga muuban nato. Number 1, our bodies will be changed. Amen? Kanang inyong lawas, mausab na may gala, di na mangunot. Kanang inyong buhok, di na siya muputi. Okay? Di na ka matigulang, di na magkasakit, ug di na siya mamatay. Amen? Amen. So ingon na kanindot pag naanata sa langit. Philippians 3:21, dali lang. Philippians 3:21. The Bible says, "Who shall change our vile body
that it may be fashioned like unto his glorious body. Amen? So kaniya to ang sa tawag ni lawas nato, may sama lagi ni sa lawas ni Kristo. Di ba? So hayag, kanya puti kayo ta, hamis, mga siguro mga baby face ta mga higala, no? Natin mga baby skin. Di ba? So kamo sa mga babae, di na mo mag-makeup, wala na sa inyo ng mga inana, no? Di na mo mag-apply ng mga cream, dira. Wala na ng mga lipstick ninyo mga igsoon. Kano mamigala dito sa langit mga igsoon ba no? Glorified natong lawas. Sunod, number 2, we will be like Christ. Amen? Unsay but pasabot ana pastor, I will be like Christ. But pasabot pastor nga mahimo po kung Dios, dili ka mahimong Dios. Pero mahigala kung unsa ang dagway ni Kristo sa diha mahigala nabanhaw siya ingon nato pod ang imong itsura nimo. Amen. You will be like Christ. Basahon nato ang Bible, 1 John chapter 3 verse 2. 1 John chapter 3 verse 2. Okay pa ta? Buhi pa mo? Wa mo na tulog? Beloved, now are we the sons of God. Praise the Lord. Apil ba kani? And it doth not yet appear what we shall be. So nagbiday mahitabo sa atoa pohon-pohon. Amen? Niya, gingon day mahigala assurance ni. But we know that. Ebaluta. Nga unsa man, when He shall appear. Meaning to say, pag mubalik na si Kristo, munaog na siya para pangwaon ta mga higala. When He shall appear, tanawa, we shall be like Him. Amen? You and I will become like Christ. For we shall see Him as He is. Kung unsa tong hitsura ni Kristo when He went up to heaven, mao gyapon ang iyahang hitsura inig mubalik siya. Amen? So ang lawas nga ning saka dito sa langit, dito mga igsoon espiritu, lawas gid to. Just like this. Mao ra toy lawas nga naa sa langit. Nga naman, tanan nga nakaron sa langit mga kalag pa mga higala. Pero si Kristo lang ang naay lawas nga kaning lawas nga ingon ani. Pero dili ingon ani, corrupt man nga lawas ni, corruptible man ni. Iyang lawas incorruptible. Kung unsa tong lawas nga iyang gigamit sa dihan ning asensya, inig mo disensya balik, mao gyapon tong lawasa. Inig makita na nato siya kahit gingon mo sa Bible tanawa for we shall see Him as He is. Inig makita na nato siya nga munaog, automatic pod na ang atong lawas mausab. We shall be changed. Excited mo ana? 1 Corinthians 15, ako ipakita sa inyo. 1 Corinthians 15. Mausab dayon ta pag makita na nato ang lawas ni Kristo, makita na nato siya nga munaog diha sa panganod. Mao na ni. 1 Corinthians chapter number 15. Verse number 51. 1 Corinthians 15, tanawa Behold, I show you a mystery. Nganong mystery pa man? Wa pa man. Amen? So, unsa ang mystery nga i-unveil, puhon-puhon, mao ni. We shall not all asleep, but we shall all be changed. The moment mo naog si Kristo, automatic ma-change ta. Di ba? Kanindot ana. So, unsay mahitabo may gala aning glorification? Una, our bodies will be changed. Number 2, we will be like Christ. Number 3, ug ang katapusan, sin will be gone forever. Amen? Kaya ba mo, kaning mga kuha na to, kaning mga anxiety, kaning mga kahadlong, kaning mga kakulba, kaning mga depression na to, mga higala, bunga manitanan sa sala. Kaya kung wala'y sala, wala may ingon aning bation ang tao. Sin is the reason nga nung ang tao mahadlok. Sin is the reason nga nung ang tao mabalaka. Sin is the reason nga nung ang tao mga higala, madepress siya. Sin is the reason nga nung ang tao magkasakit. Sin is the reason nga nung ang tao mamatay. Ang sala ang hinungdan na natanan. Pero kung walay sala, wala man mga yunani. So, ang rasong may lang anong ikaw, mga igsoon, mabalaka ka, mahadlo ka, or whatever, kung saan yung bation, yung mga dili, may gala. Tungod na may gala, kay present pa ang sala, diya sa imong kinabuhi, na ang sala sa imong lawas. Amen? Mo na nga, kutob ikaw, nakakaday sa kalibutan, ayaw submit sa sala. Kay ang sala, mga igsoon, magbunga yun na, og kadaot, og kamatayon, sa imong kinabuhi, dili ni mo na pwede sundon. Because sin is the reason. Nga nung naisakit, depression, anxiety, fear, worry, and sickness, and death.
Dili ba? Don't listen to it and don't play with it, mga higala. Okay? As long as nakadiri. But praise God, pag mubalik na si Kristo ug nanata dito sa langit, sin will be gone forever. Amen? Wanay kabalaka, wanay kahadlok, wanay sakit, wanay kamatayon, wala na ning depression, wala ning mga ingon-ani nga mga butang, mga higala nga ginakalagutan nato while nata diri sa kalibutan. Amen? Amen. Revelation. Let's go. Last verse na lang ni siya, no? Revelation 21. Revelation 21, unya dirita sa versikulo 27. Naminaw ang uban? Abi nyo, kung wala ka naminaw sa ako ang mga gipang tudlo karon, dili ka ma-bless. Dili ka ma-bless kaya ano, wa man nimo nakuha. Pero kung naminaw ka, nasabtan nimo, nakuha nimo ang kamatuoran, ay ma-bless jud ka, malipay ka. It will give you encouragement, mga igsoon. Tanawan ninyo mga sa langit. And there shall in no wise enter into it anything that defileth. No? Neither whatsoever worketh abomination or maketh a lie, but they which are written in the Lamb's book of life. Amen. Walay sala dito sa langit. Amen? Kaya yung sa Bible, there shall in no wise enter into it anything that defileth. Kung sa maning butang nga makapadaot, di ba sala? Wala na dito sa langit. Sa langit, may gala, we are free from sin. Wala na'y sala dito sa langit. Amen? Muna nga dito sa langit, ayaw ka balaka. Di na ka magdaot dito. Di na ka mabalaka. Di na ka mahadlok. Di na ka magproblema. Di na ka magproblema dito. Diri, di ba no? Magproblema ka. Daghan ka ginakaproblemahan diri sa kalibutan. Dili ba? Sa langit, wala na mga igsoon. Because sin will be gone forever. And verse number 4 there, last. Magyapon nga kapitulo, verse 4. The Bible says, and God shall wipe away all tears from their eyes. And there shall be no more, unsang una? Ang uban? Ang mga patay, Dobi, mga patay. Kamo, no more unsa? Neither unsang sunod? Nor? Neither shall there be any more unsa. Ngano man, for the former things are passed away. Di ba? So karon, matawag ba nimo nga bulahan ka kay ikaw naluwas? You are so blessed, mga higala. So glorification changes our future destiny. From here to there. From hell to heaven. Amen? And salamat sa Ginoo, naatay ma-look forward nga mas better. Better nga lugar, better nga kinabuhi. Ug mao na siyang langit, mga igsoon. So naka sa kalibutan yan, nagantos ka, antos-antos lang sagod. Amen? Antos-antos lang. Dili bitaw na permanente na imong pag-antos sigala. Amen? Kay inig na ka dito sa langit, di naman ka mag-antos. Amen ba? Kinsa di siya, di na ka gusto mag-antos. Kamatay na. Pero kung gusto pa ka mag-antos, ayaw sa amen? Kung gusto pa ka mo laban, para sa himaya sa Ginoo, di, laban. Okay? Pero di na ka gusto mag-antos, okay? Ayaw pagpakamatay, oy. Laban. Fight the good fight of faith. Okay? Pabuta ang imong appointed time. Amen? Amen. Ang importante nga while you are fighting battles in this life, mga igsoon, stay faithful to the Lord. Nga naman kay ma-look forward sa imuhang kinabuhi sa kaugmaon. Mas nindot dito. Amen ba? Hinanala na may gana. So let's go to summary. Summary ta there. Okay. Para masabtan nato, justification, sanctification, glorification. Okay, now justification, it saves us from the penalty of sin. Romans 6:23 di ba? For the wages of sin is death. Kung say bayad sa sala, impyerno. Pag ikaw may by faith, dawaton nimo si Kristo, you will be justified. It will save you from the penalty of sin. As a result, ikaw gipakamatarong sa Dios. Amen? Sunod. Sanctification, it saves us from the power of sin. While nata diri may gala, we are fighting. No? Nga naman, as long as nata diri may gala, naa pa ang gahom sa sala.
Nga naman pastor, kay naapaning lawasan napataaning unod. So gina-fight nato ni. But salamat sa Ginoo, gibalaan ta niya, and God gave us His word, He gave us the Holy Spirit. It sealed us the moment we receive Jesus Christ, and it will save us from the power of sin. Sanctification mauni gausab sa ato ang kinabuhi. Amen. Usa ikaw may gala, bugsay gyud, bugsay. Langoy gyud mga igsoon, langoy. Maningkamot ka sa imong kinabuhi, ayaw padala, ayaw give in, ayaw surrender sa will sa imong kaaway, pero laban gyud. Sukol, ayaw og surrender sa imuhang kaaway. Amen ba? Amen. So no, last, glorification, it save us from the presence of sin. Asa man dito na ni siya sa langit. Kay sa langit, wala na'y presensya sa sala dito. Puro na balaan dito mga igsoon. Puro na tarong dito. Amen? Wala na'y presensya sa sala dito. So ang glorification, it saves us from the presence of sin. Himuon kitang hingpit sa Diyos dito sa langit. Amen? So I hope mga igsoon, nasabta na to. And I hope mga igala nga na-realize nimo nga ikaw, bless kayo ka. Kay usa ka sa mga pila ka bilyon katao diri sa kalibutan nga naluwas gikan sa bayad sa sala. Amen? Amen. So iduko na to itong mga ulo, ipiyon na to itong mga mata. Wala tay laing buhaton karon kundi magpasalamat ta sa Ginoo kay giluwas ta. Then ikaduha, mga igsoon, magampo ta sa Ginoo nga kita makabarog ta permi sa ato ang conviction, sa ato ang pagtuo mga igala nga kini atong kinabuhi permanente ni sanctified mga igsoon, lahi sa uban, separated sa sala, separated sa mga daotang gawi mga igsoon. And then magpasalamat ta that someday we will be glorified together with our Lord Jesus Christ. Or mga igsoon, inig maghari ng Ginoo, makabaton taglawa sama niya, and we will be like Christ. Unya ang sala wala na sa ato ang kinabuhi kay nanata dito sa langit pagpuyo. Father in heaven, salamat sa mensahe, bless the invitation, Lord. And I pray, Lord, nga ipakita unta nimo karon sa imong mga katawhan kung unsa sila Ginoo ka-bless. Daghan sa amo adiri, Lord God, naglisod sa kalibutan, mga pobre mi. Apan Lord, we are blessed beyond measure knowing that we are saved. Nahimo mi mga katawhan nimo, na-justify kami. Salamat, Lord, kay ikaw permanente ka galihok sa among kinabuhi. Hangtod kani among kinabuhi, Lord God, mahisama siya or ma-conform siya diya kay Lord Jesus Christ. Ma-sanctify siya. And thank you, Lord God, nga naa kay gi-promise that sooner, Lord, pag nanami dito sa langit, we will all be changed. Our bodies will be changed. We will be like Christ. Ug ang sala dili na muuban sa amo ang kinabuhi. Salamat kay Abahan. Aning nga mga panalangin nga naangko namo diha sa imuha. Lord, Lord, kini nga mensahe makahatag ni og kadasig sa imong mga katawhan karon basin na ay mga nagsimba diri, Lord, na luya tungod sa ilang mga problema or na luya tungod kay nahulog sa sala. Amahan, tabangi sila, i-revive sila, and dasiga sila balik, and tabangi sila, Lord, nga mubangon, unya musukol na pud balik, mo fight the good fight of faith na pud sila Ginoo. Dili sila mo give up, mo give in Ginoo sa ilahang kaaway, Lord, tungod kay giluwas nimo sila aron mo daog, dili aron mahimong biktima sa ilang mga kaaway. Tabangi imo makatawhan, Lord, nga magkinabuhi nga madaogon while naa diri sa yuta. Lord, we give all the glory to you. Bless the invitation. I pray this in Jesus' name. Manindog tang tanan mga igsoon. I hope nga nasabtan nato nga gipanalanginan bulahan kita may gala. We are called blessed, di ba? We are called blessed. Di man siguro tuod ta mga dato, kwartahan, milyonaryo, pero you know what? Kaning na kuan nato na sayran to nga kita naluwas ta mga higala. Sobra pa ni sa mga butang pwede maangkon sa tao dito sa kalibutan mga igsoon. So mayon na mga uban na mas maayo magibunan na naputay kuan pastor kwarta. Yes, God understand and God knew mga igsoon nga natay mga needs, and I want you to understand that dili man kapasagdan po sa Ginoo while napo ka dali, while his people are suffering, while his people are being persecuted, di man po kapasagdahan sa Ginoo igala. Ginan mata sa Ginoo nga kung akong giatiman ang mga langgam, kung akong gibistihan ang mga sagbot, usa pa ka mo na mas bililihon pa mo ani nila. Ang gusto lang sa Ginoo sa ato mga higala ba no nga kita magsalin lang kita sa iya pod oy.
mutuo ta sa iyang pulong, mga peculiar beta nga mga tao, mga katawhan ta niya. So base nakadiri karon mga igsoon, luya ka, discourage ka, mawadan ka paglaom. Buhi balik ang imuhang paglaom, buhi balik ang imuhang kadasig, buhi balik ang imong espiritu. Pag madasigon, pag malipayon kay anak ka sa Ginoo, someday mga igsoon magmukuan ka, mag-reign ka kauban sa atong Ginoong Hesukristo, di ba? Oh, dito ka sa langit. Ikaw ako, kitang tanan nga mga anak sa Dios someday. Kani nga tong mga kalisod, di na ni nato makita. Di na ni muban sa tuwa, dito natatanan sa langit. So pagampo sa Ginoo mga higason, kung ikaw karon may higala ba no, medyo dili peaceful imong kasing-kasing o imong hunahuna, bugat, whatever unsa imong gibati karon, anhi diri sa altar and hopefully ma-realize nimo how blessed you are. Ug pasalamati ang Ginoo, nabisan tuon na nabugatan ka, nasakitan ka. You know what? Blessed gihapon ka and His grace is sufficient for you mga igsoon. Wa man ta pasagdi sa Ginoo. We are blessed beyond measure. If you want to pray mga igsoon, hawad sa imong lingkuranan, anhi diri pasalamati ang Ginoo. Salamat kay Lord, kay bisan ako Lord God, di ko ang ayan luwason nimo. Makasasala ko Ginoo, gi-declare ko nimo nga matarong, gi-justify ko nimo, giluwas ko nimo. Salamat kay Ginoo. Lord, tabangi ko sa ikaduha nga punto kaning sanctification, Lord. Tabangi ko Ginoo, continue to work in my life, Lord God. There's a lot of things pa sa akong kinabuhi ang kinahanglan i-work out, ang kinahanglan Ginoo nga mabag-o. Tabangi ko, Lord God, nga angtod nga kini akong kinabuhi Ginoo, sanctified siya. Makita ang himaya nimo diri sa akong kinabuhi. And then ikatulo, pasalamati ang Ginoo may gala kay naa siya giandam para sa atong tanan sa kaugmaon. Kini atong kinabuhi dili lang ni kutob diri mga igsoon. Ang atong istorya sa atong kinabuhi wala siya nagtapos, dili siya matapos diri sa yuta. It will end in heaven, dito sa eternity mga igsoon. Ug dito puros kalipay, puros enjoyment, puros dito kalinaw mga higala. You will enjoy the glory of heaven tungod kay ikaw katawhan ka sa Dios. And mga higala, mauna ang usa sa mga dako nga rason nga nung dapat nato pasalamatan ang Ginoo karon. So I encourage you this afternoon, if you want to come to the altar and talk to God, may galahawad sa imong lingkuranan, anhidiri, and take time mga igsoon to talk with God and to thank Him mga gala for what He gave you.